Hinamak na manugang. Kabanata 721 Malungkot na sambat ni Liu Chunli, hindi ka ba makapagsalita, hindi natin kayang masaktan ang pagkakakilanlan ni Alex Dixon. Si Lady Liu ay pinagalitan ni Ding Qing hanggang sa hindi na siya naglakas loob na gumawa ng ingay. Ngayon, punong-puno ng galit ang tiyan niya at pinagalitan niya. Ano ang ganda nitong Dixon, ilang big shot lang ang alam niya sa Yan Capital. Kasalanan mo ang lahat, ngayong nasaktan mo na si Uncle Hua, hindi mo pa alam kung paano ipapaliwanag kay kuya. Ang isang Uncle Hua ay tinakat ka ng ganito. Galit na tumingin si Lady Liu sa direksyon kung saan umalis ang mga tao. She gritted her teeth and said, hindi sila makakapasok sa Pharmacist Pavilion, hindi dapat masama ang mga tao ng kuya mo, kung makapasok tayo, baka bukas na makaawa itong si Dixon. Bahagyang kumunat ang noo ni Liu Chunli, ayon sa mga alituntunin ng Pharmacist Pavilion, gaano man kalakas ang background ni Alex Dixon, hindi siya makapasok. May isang marangal na figura mula sa Yan Capital na isa sa mga nangunguna sa bansa na personal na pumunta rito, nanatili siya sa pasukan ng Pharmacist Pavilion sa loob ng 3 araw at gustong magpagamot kay Elder Qing. Gayunpaman, tinanggihan din siya ng pinto. Sa huli, ito ay ang Pharmacist Pavilion na nagpapadala ng isang batang bata upang iwaksi ang marangal na figurang ito. Ang marangal na figurang ito ay may mas mataas na katayuan kaysa kay Alex Dixon, natatakot siya na baka hindi niya ito makita. Sa pag-iisip nito, napabuntong hininga si Liu Chunli, gustuhin man niyang tulungan si Alex Dixon, hindi niya ito magagawa kahit na gusto niya. Nakita siya ni Lady Liu na tulala at sinundot siya. Sabi ko, gumastos ng ilang milyon ang kuya mo at humiling sa isang tao na kunin itong Pharmacist Pavilion gatekeeper, may naiisip ka bang paraan? Siyempre, sabi ni Liu Chunli, na nagsasabing, ang aking nakatatandang kapatid na lalaki ay umupa ng isang gatekeeper elder, isang taong may kapangyarihan sa Yan Capital ang may utang sa kanya ng isang pabor, kaya naman niya ito inanyayahan, ang matanda sa gatekeeping ay minsang nagbabantay sa gamot ni Elder Qing sa loob ng 30 taon, sinabi niya na maaari siyang makipag-ugnayan sa amin at gumawa ng eksepsyon para kay Elder Qing na tratuhin siya. Mabuti naman, natuwa si Lady Liu. Napasulyap siya sa direksyon kung saan umalis si Alex Dixon at sinabing, gusto kong makita kung ano ang gagawin nila, pagdating ng panahon, magmamakaawa sila sa akin, hindi ko sila bibigyan ng mukha. Si Liu Chunli naman ay nakasimangot sa mukha. Wala siyang gaanong kakayahan sa kanyang buhay at kailangan niyang umasa sa tulong ng kanyang kuya, kahit na humingi siya ng tulong sa elder ng gatekeeping, hindi magiging madali para sa kanya na humingi ng paggamot kay Elder Qing. Malamang nagagastos siya ng mas maraming pera. Pagkatapos ng malugod na piging, tinapos ni Hua Shenhai ang kanyang mga salita at inayos ang pinakamagandang hotel sa Dixon State para ituro si Alex Dixon at iba pa sa isang kama. Bagamat puno ito ay isang hotel sa ilalim ng kanyang pangalan, palaging mayroong isang pinakamagandang VIP room para sa pagtanggap ng mga bisita. Si Hua Shenhai ang personal na nagmamaneho sa kanila. Pagkatapos niyang ayusin ang lahat, umalis na siya. Itinulak ni Alex Dixon ang pinto ng suite at nakitang nakasunod sa kanya si Ding Qing. Bakit ka nakatingin sa akin? Inikat ni Ding Qing ang kanyang mga mata sa kanya ng malungkot. Itinapon niya ang kanyang high heel sa carpet at nakayapak na umupo sa sofa. Hinimas-himas niya ang kanyang mga paa at sinabing, mukhang may hindi pagkakaintindihan si Hua Shenhai, inayos niya na makasama ako sa iisang kwarto mo. Sinabi ni Alex Dixon, tatawagan ko siya at mag-aayos ng isa pang silid para sa iyo. No need, hindi ba sweet ito? Sa kwarto ka matulog, nasa sala ako. Hindi man lang nagtaas ng ulo si Ding Qing, kinapa niya ang kanyang mga paa at tumingala sa kanya. Natatakot ka ba na ilalabas ko ang gusa hating gabi para patayin ka? Ikaw, ngumiti si Alex Dixon at sinabing, kalimutan mo na yan, pwede kang matulog kahit saan mo gusto. Sa kanyang kasalukuyang antas ng cultivation, kung talagang pinakawalan ni Ding Qing ang go, natatakot siya na ang makamandag na uod ay hindi na makapasok sa suite at magiging abo. Nag-aalala rin siya na aayusin niya si Ding Qing sa ibang lugar. Sa walang awa na personalidad ng babaeng ito, posibleng masaktan siya ng waiter at kinabukasan ay patay na itong nakahandusay sa kalsada. Si Ding Qing ay kumilos na parang walang nangyari. Inilagay niya ang kanyang mahahabang binti sa sofa at hinubad ang translucent black stockings sa kanyang legs. She asked as she take off them, Alex Dixon, ang tagal na ninyong secretary ng kapatid ko, kayong dalawa, wala ba talaga?
Ano sa tingin mo, HMPH, walang lalaki sa mundo ang hindi manloloko, wag mong sabihing wala kang nararamdaman para sa kapatid ko. Ngumiti si Alex Dixon at iniwas ang kanyang tingin sa mahaba at mapuputing binti ni Ding Ching. Siyempre may iniisip ako, pero para sa lalaking may asawa, at most, gusto lang niyang tingnan. Kamukhang kamukha ni Ding Ching ang kanyang nakatatandang kapatid na si Ding Yu, ngunit kung titingnang mabuti, magkaiba pa rin ang pigira ng magkapatid. Nakausli ang harap at likod ni Ding Yu, matambok ang kanyang pigira at may ugali siyang isang prinsesa. Ang pigira ni Ding Ching ay mas payat at ang kanyang baywang ay kasing manipis ng isang willow, bilog at balingkinitan pa ang mahahabang binti niya. Bukod dito, dahil sa natural na malamig na lason sa kanyang katawan, ang kanyang balat ay lumitaw na mas mapatla at ang kanyang buong katawan ay nagbuga ng malamig na hangin. Tumingala si Ding Ching at napansin din ang titig ni Alex Dixon ngunit parang walang nangyari. Casual niyang itinapon ang medyas at pinagdikit ang mahahabang binti sa sofa. Alex Dixon, matagal na kayong kasal ng asawa mo, don't tell me hindi ka pa nakakalaro sa labas. Nagkibit balikat si Alex Dixon at sinabing, paano magiging kasing ganda ng asawa ko ang isang babae sa labas? Ano naman sa akin, tumingala si Ding Ching, parang pusa ang mga mata niya at may ngiti siya na hindi ngiti, may tusong tingin sa kanyang mga mata. Sinadya niyang hinawakan ng isang kamay ang ulo niya at nag-pose ng S-shape sa sofa. Ngumiti siya ng kaakit-akit at sinabing, Boss Dixon, sekretarya mo na ako ngayon. Gagawin mo lahat ng gusto mo, itatago ko ito sa iyo ngayong gabi. I have never had any other thoughts about my patients. Pagkasabi ni Alex Dixon, tumalikod na siya at naglakad papunta sa suite. Pumunta ka bukas sa pharmacist pavilion, kung sinuswerte ka, gagaling ang malamig na lason sa katawan mo. Nang makitang naglalakad si Alex Dixon sa suite, dahan-daang umupo si Ding Ching mula sa sofa, isang masalimuot na tingin ang bumungad sa malamig niyang mga mata. Maya may sumangot siya ng malamig, you make it sound nice. Kung napakadali lang talagang tangga Dixon magiging ganito pa rin ba ako? Matagal na niyang alam na higit sa 30 taon lamang siya mabubuhay, at ang malamig na lason sa kanyang katawan ay lumalakas, at ang ilang beses na siya ay nawalan ng malay. Ang nakatatandang kapatid na si Ding Yu, upang pahabain ang kanyang buhay, ay inutusan si Qiu Fei na hanapin ang race eta sa lahat ng dako. Maging ang sinaunang formula ng gamot na walang higit sa 100 milyon, at hindi namamatay na gamot ng emperador na natagpuan niya sa 1,000 gulang na libingan, ay pinirito sa 200 hanggang 300 milyong metro bawat tableta. Kinuha na rin niya ito noon, ngunit wala pa ring silbi sa huli. Kung tungkol sa pagpunta sa pharmacist pavilion sa pagkakataong ito, si Ding Ching ay walang pag-asa. Ang tanging pag-asa niya ay iligtas ang kanyang nakatatandang kapatid na si Ding Yu. Hayaan ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na alisin ang kanyang kontrol at mamuhay ng malaya. Hindi masama ang interior design ng suite, kahit na hindi ito ang pinakamahusay na luho, ito ay itinuturing na pinakamahusay para sa isang maliit na lungsod tulad ng Dixon State. Isinara ni Alex Dixon ang pinto at pinakawalan ang kanyang mga katangian na lumikha ng isang hadlang. Pagkatapos, naglabas siya ng sirang tansong kampana na kasing laki ng palad mula sa kanyang bulsa. Ito ang hindi kumpletong mahiwagang kayamanan na nakuha niya matapos talunin ng hari ng Ghost, ang Eastern Emperor Bell. Sa oras na iyon, ang kampana ay napuno ng sama ng loob at naging masamang nilalang. Bagamat nailabas na niya ang masamang enerhiya, hindi niya maibalik ang kampana sa sandaling ito. Ngayon, sa kanyang paglilinaw, naayos na niya ang Eastern Emperor Bell. Ikinaway ni Alex Dixon ang kanyang kamay at ang Eastern Emperor Bell ay patuloy na lumutang sa hangin, isang bilog ng mahinang puting liwanag ang nakapalibot sa kampana. May bakas din ng itim na chi na nahalo sa mahinang liwanag, ito ay ang sama ng loob na hindi pinatalsik. Pumikit si Alex Dixon, isang patong ng mahinang gininto ang liwanag ang ibinubuga mula sa kanyang katawan, na nakikipag-ugnay sa Eastern Emperor Bell sa hangin. Makalipas ang ilang oras, ang natitirang sama ng loob ng Eastern Emperor Bell na lumulutang sa hangin ay ganap na nagkalat, napapaligiran ito ng isang layer ng mahinang gintong liwanag, lumilitaw at nawawala ang mga simbolo ng inskripsyon sa ibabaw ng kampana, bagamat nasira pa rin ang kampana, ang chi nito ay ganap na naiiba sa dati, naglalabas ito ng solemn na aura. Binuksan ni Alex Dixon ang kanyang mga mata at iniunat ang kanyang palad.
Tila may sariling kamalayan ng Eastern Emperor Bell nang bumagsak ito sa kanyang palad. Si Alex Dixon ay tumingin ng malapitan at pinanatili ang Eastern Emperor Bell. Ang Eastern Emperor Bell ay isang sinaunang magic weapon na nagtataglay ng walang limitasyong mahiwagang enerhiya na sapat upang sirain ang langit at patayin ang lupa. Ang piraso sa kanyang kamay ngayon ay isa lamang magic weapon na pinumula sa isang fragment ng Eastern Emperor Bell. Gayunpaman, kahit na ang fragment na ito ay nagtataglay ng walang hangganang lakas, at ito ay mas mababa sa Sword Soul sa kanyang katawan. Ang lakas ng Sword Soul ay talagang napakahusay. Sa tuwing gagamitin ni Alex Dixon ang Sword Soul, hihilahin niya ang kanyang enerhiya at umaasa sa Spirit Gathering Jade sa kanyang katawan. Gayunpaman, itong Eastern Emperor Bell ay hindi. Ito ay isang uri ng sinaunang magic weapon, at ito ay nagtataglay ng isang tiyak na antas ng pagtatalaga ng fragmentidad. Ito ay magpapakita ng kaukulang lakas ayon sa kanyang paglilinaw. Kabanata 722 kinaumagahan, maagang naghihintay si Hua Shenhai sa labas ng hotel para ipadala si Alex Dixon at iba pa sa Pharmacist Pavilion. Ang Pharmacist Pavilion ay nakaupo sa Tangshan Hill 15 milya ang layo mula sa labas ng lungsod. Ang Mount Tang ay hindi matangkad, may hagdang bato sa paanan ng bundok na mas mataas sa kanila na maglakad. Gayunpaman, hindi maabot ng motorcade ang hagdanan ng bato, dahil ang bukas na espasyo sa harap nila ay napuno na ng 12-dosenang mga kotse, lahat sila ay kotse na may mga dayuhang plaka, kabilang ang Lincoln, Porsche, at ilang milyong mamahaling sasakyan. Napuno din ng mga tao ang hagdan ng bato, maraming tao ang magalang na nakaluhod sa gilid ng hagdan ng bato, puno ng pag-asa ang kanilang mukha. Sa dami ng tao, talagang marami ang mga dayuhan, nagkaroon ng lahat ng uri ng mga tao na may iba't ibang kulay ng balat. Hindi maganda ang panahon ngayon, makulimlim ang langit at nagkaroon pa ng buto-buto na ambon. Gayunpaman, kasing dami ng mga bubuyog, bukod dito, wala sa kanila ang may payong, marahil upang ipakita ang kanilang katapatan. Natigilan din si Ding Qing nang makita niya ang eksenang ito. She muttered, "Hindi ko talaga akalain na napakaraming tao ang pupunta sa Pharmacist Pavilion para magpagamot." Itinuring na siya ni Hua Shenhai bilang babae ni Alex Dixon, ngumiti siya ng may paggalang at sinabing, "Miss Ding, ganito ang nangyayari taon-taon sa ilang buwang nagpapagamot ang Pharmacist Pavilion, pero kakaunti lang ang talagang makakagamot ng sakit." Tumalon si Chin Lei sa kotse, naglakad papunta sa harapan, at sinabing, "Narinig ko na ang Pharmacist Pavilion ay may hindi nakasulat na race eta, kung wala kang kota, maaari kang humingi ng paggamot ng Taim Team." Lumuhad siya sa paanan ng bundok, bawat hakbang ng 3,000 na hakbang na bato ay magbibigay ng ulo ng isang tao ng isang kautaw. Ang mga taong ito ay pumunta rito, umaasang gamitin ang kanilang katapatan para ilipat ang Pharmacist Pavilion. Ngumisi si Ding Qing, "Hindi ba sinabi mo na ang mga doktor ay mabait, bakit parang isang grupo ng misteryosong pandaraya? Ang pasyente ay malinaw na wala ng lunas at kailangang magpahinga. Hinayaan mo pa ang pasyente na yumuko sa bundok ng hakbang-hakbang. Hindi ba ito nagpapahirap sa pasyente?" Hindi malakas ang boses niya pero narinig ng lahat ng mga pasyente sa paligid. Marami sa mga pasyente na nakayuko ay agad na tumalikod at pinandilitan si Ding Qing. Sa sandaling ito, ilang mamahaling sasakyan ang dumaan. Bumaba si Liu Chunli mula sa kotse, nang makita niya si Alex Dixon, tuwang-tuwa siyang sumigaw, "Mr. Dixon, you guys came so early." Lumingon si Alex Dixon at mahinang nagsalita, "Dumating din kayo." "Oh." Hahakbang na sana si Liu Chunli pero hinayla siya ni Lady Liu na nasa tabi niya. Natigilan siya at parang may naisip, mabilis siyang ngumiti ng paumanhin kay Alex Dixon at tumalikod para magalang na buksan ang pinto ng kotse at yumuko. Isang matandang nasa edad 50 anyos na nakasuot ng mahabang itim na roba ang lumabas sa BMW sa tulong ni Liu Chunli. Hawak-hawak niya ang isang bronze trigram mirror sa kanyang kamay, mukhang isang immortal. Ang mga tao sa paligid ay kumukulo sa pananabik, nagsisiksikan silang lahat at nagsisigawan ng baliw. Lumabas na ang Medicine Master, "Patawarin mo sana kami at gamutin mo ang aming karamdaman." "Medicine Master, maawa ka, taos-puso kaming humihingi ng lunas, kahit gaano karaming pera ang ginagastos namin, kakayanin namin." Guro ng gamot, mangyari magpakita ng awa. Nang makita ang panatikong pulutong, hindi maiwasan ni Alex Dixon na sumilip sa lalaking nakaitim na damit at sinabing,
Siya si Elder Ching ng Pharmacist Pavilion. Mabilis na ipinaliwanag ni Hua Shenhai, hindi siya si Elder Ching, siya ang gatekeeping elder. Siya ang namamahala sa pagbabantay sa pasukan ng sekta ng Medicine Master upang pigilan ang mga tagalabas na makapasok. Kasabay nito, siya rin ang namamahala sa pagprotekta sa kaligtasan ng Pharmacist Pavilion. Tumango si Alex Dixon, masasabi rin niya na ang cultivation base ng gatekeeping elder na ito ay hindi mababa, at ang 8 trigrams mirror sa kanyang kamay ay isa ring magic weapon. Talagang hindi niya inaasahan na hindi papabayaan ng Pharmacist Pavilion ang kanilang reputasyon, kahit na ang isang sect elder ay may napakataas na cultivation base. Malamang, ang matandang ito ay isang kakilala na ginastos ni Liu Chunli ng malaking pera para imbitahan. Isang dosenang bodyguard ang nanguna sa kanilang harapan, walang pakundangan nilang itinulak ang mga taong sumusugod sa mga gilid. Sa gitna ng mga panatikong sigaw, ang matandang nakasuot ng itim na damit ay may pagmamalaki sa mukha habang umaapak sa hagdan. Mabilis na umakyat si Liu Chunli at nagbukas ng itim na payong para alalayan ang matanda. Ikinaway ng matandang nakasuot ng itim ang kanyang kamay at pinigilan si Liu Chunli. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa makulimlim na kalangitan na may bahagyang pagsimangot. Ngumiti si Lady Liu na humihingi ng paumanhin, Immortal Master, natatakot akong uulan. Natatakot akong masisira nito ang damit ng Immortal Master at maapektuhan ang kanyang hitsura. Kumilos ang matandang nakaitim na nakasuot na parang hindi niya narinig at tuluyang hindi pinansin. Mahina niyang sinabi, "Ngayon, gustong matanggap ni Elder Ching ang espiritual na hamog. Kung bumuhos ang ulan, ang espiritual na hamog ay mahahalo sa mga dumi, mas mabuting huwag na lang bumaba." Ngumiti si Liu Chunli at sinabing, "Totoo ang sinabi ng Immortal Master. Ngunit paano natin makokontrol ang mga pagbabago sa panahon?" Sa oras na ito, bumantong hininga ang isang gatekeeper sa likod ng matanda at sinabing, "Ikaw ay isang mortal, kaya natural na hindi mo naiintindihan ang panahon, hindi mo ito makokontrol. Ngunit kaya ni Elder Chin. Maaari ba talagang kontrolin ng Immortal Master ang celestial phenomena?" Ang mukha ni Liu Chunli ay puno ng pagkabigla at paggalang. Hindi siya pinansin ng matandang nakaitim. Hinawakan niya ang 8 trigrams mirror gamit ang kaliwang kamay at gumuhit sa ere gamit ang kanang kamay. Pagkatapos ng ilang anteng-anteng, bigla niyang itinuro ang 8 trigrams mirror at sumigaw sa mahinang boses. Buksan ang ulap, nang matapos siyang magsalita, umihip ang malakas na hangin sa paligid, dahilan upang ang mga nakapaligid na tao ay natapon at hindi maimulat ang kanilang mga mata. At nang dumaan ang malakas na hangin, huminto ang ulan. Nagkalat ang madilim na ulap sa kalangitan, muling nagsiwalat ng asul na kalangitan, ang liwanag ng araw ay sumikat, na parang ngayon lang ay hindi umulan. Puno ng pagkabigla ang mukha ni Liu Chunli, bumulong siya, talagang makapangyarihan ang Immortal Master, isa lang siyang Diyos sa langit. Hindi rin mapapantayan ang pagkagulat ng mga tao sa paligid, mas masigasig nilang sinasamba si Elder Chin. Maaari niya talagang tawagan ang hangin at ipatawag ang ulan. Oo naman, hindi ordinaryong tao ang Immortal Master. Siya ay isang makalangit na Diyos, ito ay kamangha-mangha. Sinasabi ng lahat na ang Pharmacist Pavilion ay isang Divine Immortal. Ngayon, sa wakas ay nakilala ko sila. Sa gitna ng pananabik ng mga tao, umakyat sa hagdan ang matandang nakasuot ng itim na damit, ang kanyang katawan ay kasing liwanag ng isang lunok, at siya ay nawala sa isang kisap mata. Nakabawi si Liu Chunli sa kanyang pagkagulat, at nahihiyang sinabi kay Alex Dixon, "Aakyat muna kami." Pagkasabi noon ay mabilis niyang hinabol si Alex Dixon. Mapanuksong sinulyapan ni Lady Liu si Alex Dixon, sinundan din siya nito. Si Hua Shenhai ay nagpahayag din ng gulat na ekspresyon at sinabi kay Alex Dixon, "Matagal ko nang narinig na ang mga tao ng Pharmacist Pavilion ay may kakayahang tumawag ng hangin at magpatawag ng ulan, hindi ko akalain na magiging totoo ito." "It's nothing special," ngumuso si Ding Qing, "hindi ba feng shui technique lang, hanggat ang isa ay may tiyak na cultivation base at nililinang din ang feng shui at metaphysics, malalaman nila ang technique na ito. Tama ba ako, Boss Lin?" Ang ganitong uri ng panlilinlang ay wala kay Alex Dixon, hindi niya inaasahan na hihingi si Elder Chin ng magic weapons. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng kawalang kasiyahan ng mga tao sa paligid. Narinig din ito ni Lady Liu, na nasa harapan, lumingon siya at ngumisi, "Madaling sabihin,
Malalaman mo pagdating mo, wala kang ang karapatang pumasok sa pavilion. Tumingala si Alex Dixon sa hagdan ng bato at sinabing, umakyat na tayo. Lalo siyang naging interesado sa pharmacist pavilion na ito. Boss Dixon, gusto mo ba talagang umakyat dyan? Tanong ni Ding Ching, nakatitig sa kanya. Kailangan lang niyang tumalo ng ilang beses at makakapag-teleport na siya. Sabi ni Alex Dixon, hindi pwedeng mawala ang ugali mo, sundin mo lang ang rules. Pagkasabi niyo na itinaas niya ang kanyang paa at umakyat sa hagdan ng bato. Nagmamadali ding sumunod si Hua Shenhai, pagtingin sa 3,000 hakbang, medyo nanghina siya sa kanyang puso, kung aakyat siya, siguradong pagod siya. Makalipas ang 1 oras, dumating ang grupo sa entrance ng Pharmacist Pavilion. Inalalayan si Hua Shenhai ng 2 bodyguard. Pagod siya na para siyang aso, puno ng pawis ang buo niyang katawan, at sobrang sakit ng mga paa niya na halos hindi na niya maiangat. Muli niyang nilingan si Alex Dixon, ngunit kalmado ang mukha nito, na para bang wala itong epekto sa kanya, ganoon din para kay Chinlei at sa iba pang katabi niya. At kalmado rin ang babaeng secretary sa tabi niya na parang walang nangyari, parang hindi naman siya pagod. Nang makita niya ito, hindi napigilan ni Hua Shenhai na mapabuntong hininga sa kanyang puso, hindi man lang siya may kumpara sa isang babaeng secretary. Pero mas nakaramdam din siya ng takot, eksperto lang ang babaeng secretary sa tabi ni Alex Dixon, hindi banggitin ang iba pang mga sumunod sa kanya. Sa karanasan ni Hua Shenhai, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa chi ng mga pine bamboos sa Chinlei at sa iba pa, kitang-kita na sila ay mga matataas na opisyal ng militar, nakayuko talaga sila at nakikinig sa utos ni Alex Dixon. Simple lang ang gate ng bundok, at may ilang puno ng pino na nakapalibot dito. Papasok na sana si Alex Dixon sa tarangkahan ng bundok nang pigilan siya ng 2 lalaking nakasuot ng itim na boses. Kung gusto mo ng gamot, lumuhad ka at maghintay sa labas ng gate, bawal kang pumasok ng walang kota, gusto mo pa bang lumuhad? Nagtaas ng kilay si Alex Dixon, sino ang nagtakda ng mga patakaran, malamig na sinabi ng isa sa mga lalaking nakasuot ng itim na damit, kung gusto mong magpagamot ng pasyente, kailangan mong lumuhad, kung hindi, kailangan mong umalis kaagad sa bundok, hindi tinatanggap ng Pharmacist Pavilion ang mga taong walang sinseridad. Kabanata 723 si Ding Ching coldly harumphed, pagkatapos umakyat sa 3,000 steps, kailangan mo pa ring patunayan ang iyong kasalanan, masyadong malaki ang kayabangan ng Pharmacist Pavilion mo, paano kung hindi ako umalis, ano ang magagawa mo sa akin? Ang 2 lalaking nakasuot ng itim na damit ay tila hindi pa nakakita ng ganoong katusok na tao, ang isa sa kanila ay agad na nagalit at sumigaw, umalis ka sa bundok, kung hindi, kung kumilos ako, wala akong pakialam kung mabubuhay ka o mamatay. Hehe, isa ka lang hamak na alagad ng Pharmacist Pavilion, ang lakas ng loob mong maging mayabang, nanlamig ang mukha ni Ding Ching at agad niyang inilabas ang makamandag na uod. Maaari ko lang kayong turuan ng leksyon. Siya ay may mapagmataas at mapagmalasakit na personalidad, at maging si Qiu Fei ay natatakot sa kanya, hindi pa siya nagalit ng ganito. Malamig na sinabi ni Alex Dixon, sabihin mo sa iyong Elder Ching na ako, si Alex Dixon, ay nandito. Sino ka sa tingin mo? How dare you ask our Elder Ching to come out? Nanunuya ang isa sa mga lalaking nakasuot ng itim, huwag mong sabihin na ang apelyido mo ay Dixon kahit na ang apelyido mo ay ang Heavenly King, ang iyong ama. Huwag mong isipin na makilala si Elder Ching kung wala kang kota. Dumilim ang mukha ni Alex Dixon, nang malapit na siyang sumiklab. Biglang tumakbo si Liu Chanli mula sa gilid, ngumiti siya ng paumanhin sa 2 lalaking nakasuot ng itim at sinabing, huwag kang magalit, Immortal Master, kaibigan ko sila at hindi alam ang mga alituntunin, pasensya na talaga, papasukin ko muna sila. Nang makita si Liu Chanli na paparating, ang 2 lalaking nakaitim ay sa wakas ay nirelax ang mga salitang ekspresyon at malamig na sumigaw, kung hindi dahil sa kapakanan ni Elder Chin, pinasok ko muna sila. Kung patuloy silang magiging bastos, hindi na tayo magiging magalang. Pagkasabi nun ay gumawa ng paraan ng 2 para sa kanya. Oo, pagkatapos humingi ng tawad kay Liu Chanli, mabilis siyang lumapit at sinabi kay Alex Dixon, Mr. Dixon, pumasok tayo at mag-usap. Sa main door ng Pharmacist Pavilion ay isang simpleng sala. Ngunit kung ikukumpara sa mga debotong pasyente na nakaluhod sa mga hagdang bato, hindi bababa sa hindi nila kailangan na lumuhad dito,
Maaari silang umupo sa mga stool na bato at maghintay. Nakaupo din si Lady Liu sa loob, nang tumingala siya at nakita si Liu Chanli na inaakit si Alex Dixon at iba pa. Bakas ang galit sa mukha niya, magalang na tuma-NGO lang siya kay Hua Shenhai at tumayo para bigyan sila ng paraan. Mr. Hua, mangyaring umupo dito, hindi man lang siya nilingon ni Hua Shenhai, lumingon siya at magalang na sinabi kay Alex Dixon, Master Dixon, please sit. Bahagyang tuma-NGO si Alex Dixon at walang kagalang-galang na umupo sa bench na bato. Umupo din si Ding Ching at ang iba pa. Mayroon lamang 6 na stool na bato sa waiting room. Pagkaupo nila, naghintay lang si Lady Liu at lalo pang nagalit ang ekspresyon niya. She could not curry favor with Alex Dixon, kaya nagalit siya dahil sa sama ng loob. Pagkatapos noon, narinig niya yon. Si Alex Dixon ay manugang lamang ng isang maliit na pamilya kay Jinling, ilang big shot lang ang nakilala niya at ipinakilala ang mga ito sa isa't isa para bumuo ng kanilang negosyo. Kaya naman napakalaki ng mukha niya ngayon, ilang sandali pa ay nagalit na naman siya. Sa kanyang mga mata, ang ganitong uri ng tao ay isang brokerage lamang. Sa sandaling ito, isang gatekeeper na may itim na damit ang lumapit na may dalang plato. Kumuha siya ng 2 tasa ng medicinal tea sa plato at ipinasa kay Liu Chanli at sa kanyang asawa. Ang puting porcelain teacup ay mayroon lamang isang maliit na guho, ngunit ang tsaa sa loob ay madilim na berde at mabango, na naglalabas ng kaaya-ayang amoy na panggamot. Napakabango nitong tsaa, mabilis na sabi ni Lady Liu. Ang gatekeeper ay may mapagmataas na ekspresyon at mahinang nagsabi, ito ang Green Grasses Medicinal Tea ng Pharmacist Pavilion. Magdadala ito sa iyo ng mga iba kung iinumin mo ito. Green grass tea, nagulat si Hua Shenhai, tumingin siya sa tasa ng tsaa na may inggit at pinuri, kaya ito ang green mao tea, nabili sa halagang 10,000 yuan at isang gu sa black market sa ibang bansa. Nagulat at natuwa si Lady Liu, mukhang nagpapasalamat siya, salamat, Immortal Master, para sa tsaa, hindi ko inaasahan na uminom ako ng ganoon kasarap na tsaa, salamat, Immortal Master. Para siyang nakahanap ng kayamanan, tumingala siya at ininom ang lahat ng tsaa, na para bang natatakot siyang kunin ng iba ang tsaa sa kanya, mukhang gusto pa niya. Good tea, after I drink it, I immediately feel refreshed all over, this is even better than a miracle medicine. Nagmamadali din itong ininom ni Liu Chanli, bigla niyang nakita si Alex Dixon at ang iba pang nakita sa kanya, hindi niya naiwasang mapahiya at sinabing, Immortal Master, nasaan ang kanilang tsaa? Binigyan ng gatekeeper si Alex Dixon ng mapanuksong sulyap at naiinip na sinabi, hindi lahat ay makakainom ng medicine tea ng Pharmacist Pavilion, kung hindi dahil sa kapakanan ni Elder Chin, maaari ka lang maupo dito. Hindi na nang ahas si Liu Chanli na magtanong pa, maaari lang siyang humingi ng tawad kay Alex Dixon. Mr. Dixon, pasensya na, walang pakialam na sinulyapan siya ni Alex Dixon at umiling, okay lang, hindi ako umiinom ng ganitong klase ng substandard na inumin. Nang matapos siyang magsalita ay napuno ng galit ang mukha ng bantay, pinalaki niya si Alex Dixon mula ulo hanggang paa at malamig na huminga, judging from your words, you must have drunk better medicinal tea, bakit hindi mo sasabihin sa akin ang tungkol dito? Malamig na sinabi ni Alex Dixon, ang Immortal Mao Grass ay nirarango ayon sa kulay, ang dark purple ang pinakamaganda, at ang makapal na purple ang pangalawa. Ang berdeng tambo ang pinakamataas na grado. Ayon sa mga sinaunang talaan, ang mga magsasaka ay karaniwang gumagamit ng red fescues upang gumawa ng tsaa. Ang mga berdeng tambo ay ginagamit upang gamitin ang mga kabayo at mga kabayo. Pagkatapos niyang magsalita, agad na tumayo si Lady Liu na parang natusok ng bubuyog. Mr. Dixon, hindi naman talaga maliit ang kakayahan mong magpaikot at manligaw ng mga tao. Sinasabi mo ba na walang kamatayang tsaa na iniinom natin ay ipinapakain sa mga kabayo at baka? Palagi namang ganito, sa pagkakataong ito, tila may nahuli si Lady Liu sa kanya, lumingon siya at nagreklamo sa gatekeeper, Immortal Master, ang bastos talaga ng taong ito, alam ng lahat na araw-araw na umiinom ng green tea ang mga alchemist ng Pharmacist Pavilion, hindi ba ibig sabihin ay pinagalitan niya kayong lahat? Naging pangit din ang ekspresyon ng gatekeeper. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan niya at sinabing, dahil wala ka rito para magpagamot, sige, kung hindi ka sinsero, patatawarin ka ng Pharmacist Pavilion sa hindi mo pagtanggap sa iyo, magagawa mo ang gusto mo.
Sa sandaling ito, isang malalim na boses na tila isang malaking kampana ang umalingaw-ngaw. Ano ba kasing ingay sa harap ng tarangkahan ng bundok? Anong klaseng asal ito? Kasunod ng boses na ito, 4 hanggang 5 gatekeeper na nakasuot ng itim ang lumabas mula sa loob, pinalibutan ng isang matangkad na matandang nakasuot ng itim na damit, sa kanilang mga kamay ay isang tansong trigram plate, si Elder Chin yun, nakakaakyat pa lang ng bundok. Mabilis na tumayo si Liu Chanli at humingi ng tawad. Elder Chin, pinag-uusapan natin ang medicinal tea ng Immortal Master, ikinalulungkot kong abalahin ang pagmumuni-muni ng mga alchemist. Ang gatekeeper na naghahain ng tsaa ay lumakad pasulong at bumulong ng ilang salita kay Elder Chin sa mahinang boses, tinuro pa niya si Alex Dixon. Bahagyang nadismaya ang ekspresyon ni Elder Chin habang sinulyapan niya si Alex Dixon. Pagkatapos, lumingon siya kay Liu Chanli at sinabing, "Pumasok na ako para ipaalam sa kanila." Pumayag si Elder Chin na gumawa ng exception para sa inyong lahat. Mahusay, salamat sa iyong pag-aayos, Elder Chin. Walang katulad na pasasalamat ni Liu Chanli, mabilis niyang sinabi. Pagkatapos na tratuhin tayo ni Elder Chin, tiyak na gagantimpalaan kita ng maganda. Ikinaway ni Elder Chin ang kanyang kamay. Hindi na kailangan ang kabayaran, nandito ang mga pharmacist para maglinis, matagal na nilang hindi nadumi ang pera. Kung tapat ka, gumastos ka ng 1 milyong para magtayo ng monumento para sa Pharmacist Pavilion, pagkatapos ng diagnosis at paggamot, maaari kang manatili sa pavilion ng 3 buwan. Natigilan si Liu Chanli, ito ay humihiling sa kanya na gumawa ng mga kakaibang trabaho sa pavilion. Gayunpaman, tuma-NGO pa rin siya ng may paggalang at sinabi, hanggat maaari mong gamutin ang sakit, pakikinggan ko ang lahat ng pagsasaayos. Tumigil muli si Elder Chin at malamig na sinabi, tungkol sa iba pang mga walang ginagawa, bumaba tayo sa bundok ng mag-isa. Ang Pharmacist Pavilion ay isang maliit na templo at hindi kayang tumanggap ng ganoon kagaling kay Buddha. Tingnan ang mga bisita. Halatang si Alex Dixon at ang iba pa ang tinutukoy niya. Si Lady Liu ay mukhang nanunood ng magandang palabas. Tumingin siya kay Alex Dixon na may peking ngiti. Sino ang nagtanong kay Dixon guy na ito na tingnan siya? Deserved niya ngayon? Naglakad ang kanilang gatekeeper sa harap ni Alex Dixon at agresibong sinabi, "Go out yourself." Si Alex Dixon ay nakaupo pa rin at malamig na sinabi, "Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Hiling sa iyong Elder Chin na lumabas at makita ko." Kabanata 724. Nang matapos siyang magsalita, nagulat si Liu Chanli. How dare he use such a condescending tone to talk to the people of Pharmacist Pavilion? Mabilis niyang binigyan ng makahulog ang tingin si Alex Dixon. Agad na naging pangit ang ekspresyon ni Elder Chin, malungkot na sabi niya, "Sino ka? Ang laking tono, ang bastos mo sa Pharmacist Pavilion. Kahit lampoin kita ngayon, hihilingin mo pa rin." Nagulat si Liu Chanli at mabilis na humingi ng tawad. "Immortal Master, pakiusap huminahon ka. Ito ang aking kaibigan, hindi niya alam ang mga patakaran, hihingi ako ng tawad sa iyo sa ngalan niya." Pagkasabi niyon ay panay ang kindat niya kay Alex Dixon, humihingi sa kanya ng tawad. Hindi man lang siya nilingon ni Alex Dixon, malamig niyang sinabi, "Nagpadala na ako ng isang tao upang ipaalam sa iyo ang tungkol sa mga utos ni Pavilion Master Shu noong nakaraan. Ngunit ngayon ay tila hindi mo siniseryoso ang aking mga salita. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gawin yon?" Pagkasabi niyon ay dahan-dahan siyang tumayo, naglabas ng mabagsik na aura ang kanyang katawan habang malamig na nakatitig kay Elder Chin. Sa ilang kadahilanan, biglang nakaramdam ng matinding pressure si Liu Chanli, hindi niya maiwasang paliitin ang katawan, hindi naglakas loob na magsalita. Naramdaman din ni Elder Chin ang presyo sa kanyang ulo, gayunpaman, siya pa rin ang matanda sa gatekeeping, nandoon pa rin ang kapangyarihan niya, malamig niyang ngumisi. Pumanaw na si Pavilion Master Shu. Ngayon, ang aming Pharmacist Pavilion ay nasa ilalim ng kontrol ni Elder Ching, wala kaming pakialam sa iba pa sa kanila. At tungkol sa pagkamatay ni Pavilion Master Shu, ang aming Pharmacist Pavilion ay nagpaplanong magpadala ng isang tao sa bundok para tanungin ka dahil hinanap mo kami. May kinalaman ba sa iyo ang pagkamatay ni Master Shu? Nagtaas ng kilay si Alex Dixon. Sabihin mo sa iyong Katie wala na lumabas at magsalita. Mababa ang iyong katayuan, at wala kang karapatang makipag-usap sa akin. Nang matapos siyang magsalita, ang ilang nakaitim na bantay pinto sa tabi niya ay nagpakawala ng galit na galit.
"Brat, how dare you?" Sa sobrang takot ni Liu Chunli ay nangingibabaw ang kanyang buong katawan. Bagamat si Elder Qin na ito ay isang gatekeeper, ang kanyang katayuan ay higit sa mata ng maraming pasyente. Sa mga tuntunin ng seniority, siya rin ay isang elder ng pavilion, nakipag-away pa nga siya kay Elder Qing noon, kaya marami siyang karanasan. Agad na sumugod ang kanilang mga gatekeeper na nakasuot ng itim na damit, na gustong kumilos. Lumabas ka sa pharmacist pavilion, nagbago ang ekspresyon ni Alex Dixon, bahagyang nag-vibrate ang enerhiya sa hangin, at ilang lalaking nakasuot ng itim na damit ang naalis. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Elder Qin habang pinalaki niya ito, malamig siyang bumuntong hininga at sinabing, "Sinabi ko na ang lakas ng loob mong maging napakayabang, kaya talagang may kakayahan ka, dahil hindi mo alam ang sarili mong limitasyon, kung gayon kailangan kitang personal na turuan ng leksyon. Hindi ko alam ang bigat ng kilos ko pag dumating ang panahon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa." Nagulat si Liu Chunli at mabilis na sumigaw, "Alex Dixon, mabilis na lumuhad at humingi ng tawad kay Elder Qin, hindi ka maaaring magbiro sa iyong buhay. Bakit masyado kang nagmamalasakit sa negosyo ng iba?" Malakas na hinayla siya ni Lady Liu. Mukhang natutuwa siya sa kamalasan ni Alex Dixon. Naghihintay na lang siyang makitang bugbugin si Alex Dixon hanggang sa mapalayan siya. Ang yabang talaga ng batang ito, kung hindi siya magdusa ng kaunti, hindi niya malalaman ang kalawakan ng langit at lupa. Itinaas ni Elder Qin ang 8 trigrams plate, at isang alon ng enerhiya ang damaloy sa kanyang buong katawan, ang kanyang balbas at damit ay lumipad sa hangin. Nagmamadali ring umatras ang iilang gatekeepers na nakasuot ng itim na damit sa tabi niya. Kumikislap ang mga mata. Karamihan sa mga alchemist ng Pharmacist Pavilion ay nag-aral ng mga pill recipe at alchemy. Sa mga tuntunin ng paglilinaw, sila ay natural na medyo kulang. Gayunpaman, ang mga bantay pinto ng pavilion ay pawang mga magsasaka, na panatili nila ang pagkakasunod-sunod ng Pharmacist Pavilion, upang maiwasan ang mga malalakas na kaaway na bawiin ang mga tabletas at gamot. Bilang karagdagan, sila ay umiinom ng elixir sa loob ng mahabang panahon, ang kanilang pag-unlad sa paglilinang ay napakabilis, at ang kanilang konstitusyon at mga buto ay mas malakas kaysa kay cultivator sa labas ng mundo. Iyon ang dahilan kung bakit ang Pharmacist Pavilion ay nakapagtayo ng malakas sa daan-daang taon nang hindi naabala ng labas ng mundo. Para kay Elder Qin na ito, ang kanyang cultivation base ay nasa maagang yugto ng Golden Core, at ang kanyang mga pag-atake ay mas nakakatakot. Bilang karagdagan sa 8 trigrams disc sa kanyang kamay, siya ay halos hindi magaganap sa mga tuntunin ng lakas. Oo naman, iniunat ni Qin Lei ang kanyang mga braso at binti, pagkatapos ay humakbang pasulong at nanunuya, "Sasamahan kita para paluwagin ang iyong mga kalamnan at buto. Matagal na akong nasusuka sa iyong mga hanggal na rekomendasyon, nakaluhod sa tuktok ng 3,000 hakbang, paminsan-minsan. Ito ay talagang nagpapahirap sa isang pasyente hanggang sa kamatayan, hindi mabubusog. Gusto mong magtayo ng isang monumento." Hindi sila pinigilan ni Alex Dixon at nakitang tuma NGO. Habang nasa daan, nakikita niya na ang cultivation base ni Qin Lei ay pumapasok din sa Golden Core Realm, kaya hindi siya magiging dehado kung aatake siya. Masyadong prangka ang mga salita ni Qin Lei, pinagalitan nito si Elder Qin, sumigaw siya sa malalim na boses, "Bata, hindi mo alam ang kalawakan ng langit at lupa." Pagkasabi niyan ay nagpatuloy siya. Sa sandaling ito, narinig ang isang mahaba at matagal na pagpapadala ng boses. Tahimik, nandito si Elder Qin, nagbago ang ekspresyon ni Elder Qin at agad niyang binawi ang kanyang kamay. Lumingon siya at magalang na yumuko para salubungin siya. Sa una, si Qin Lei ay aatake na sana, ngunit ngayon ay wala na siyang magagawa kundi bawiin ang kanyang kamay at mabilis na sinabi, "Hindi, isa lang itong matandang TCM na doktor, para bang dumating na ang Emperor." Isang dosenang batang alchemist na nakasuot ng puting damit ang lumutang sa landas ng bundok at nakatayo sa magkabilang gilid. Pinalibutan ng isang grupo ng mga babaeng pharmacist ang isang nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng berde at dahan-daang naglakad pababa sa hagdan ng bato. Pinag-krus ni Ding Qing ang kanyang mga paa at umupo sa isang bato na may talam ng damo sa kanyang bibig. Ngumisi siya ng sarkastikong, "Itong estilo, natatakot ako na malapit ng maging immortal." Mabilis na ikinulong ni Elder Qin ang kanyang mga kamao at magalang na sinabi, "Pagbati Elder Qin, may nanggugulo sa gate ng bundok, ako na ang bahala dito."
Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na may berdeng damit ay mukhang nasa 40 taong gulang, ang kanyang mukha ay pula, ang kanyang buhok ay itim, puno ng espiritu. Ngunit sa katotohanan, alam ni Alex Dixon na si Elder Ching ay kapareho ng namatay na Pavilion Master Shu. Siya ay halos 200 taong gulang, ngunit siya ay nagmukhang napakabata pagkatapos ng pag-inom ng spiritual dose sa mahabang panahon, at sa tulong ng iba pang gamot. Walang ekspresyon ng saya o galit sa mukha ni Elder Ching. Mahina niyang sinabi, "Ikaw si Alex Dixon, gusto mo ba akong makita?" Alex Dixon nodded his head and said coldly, "Hindi naman sa gusto kitang makita, pero gusto kong lumabas ka at makita ako." Sa sandaling humina ang kanyang boses, ang isang babaeng parmasyutiko sa tabi ni Elder Ching ay napag-alitan, "How dare you?" Itinaas ni Elder Ching ang kanyang kamay, senyales na umatras siya. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi kay Alex Dixon, "Alam na namin ang tungkol sa usapan ng Pavilion Master Shu, hindi ko nahahabulin ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Dahil pumunta ka rito ngayon, gagawa ako ng exception at tratuhin ka, pagkatapos noon, pwede ka nang bumaba ng bundok." Elder Ching, gusto mo siyang gamutin, natigilan si Elder Chin at lumitaw ang pagdududa sa kanyang mukha. Halos lumuwa ang mga mata ni Lady Liu at bakas sa mukha niya ang selos at puot. Siya ay gumugol ng labis na pagsisikap at kahit na gumastos ng 10 milyon hanggang sa wakas ay maimbitahan si Elder Ching, at si Alex Dixon ay walang nagawa. Sa sandaling dumating siya, nabigyan niya si Elder Ching ng personal na pagdiagnose sa kanya. Ang swerteng ito ay sadyang lumalaban sa langit. Ang isang malaking bilang ng mga pasyente na naiipit sa labas ng gate ng bundok ay hindi rin mapapantayan ang inggit. Sigaw ni Elder Chin, "Bilisan mo at pasalamatan si Elder Chin." "Salamat," ngumisi si Alex Dixon at itinaas ang ulo para sumigaw. "Nandito ako para kunin ang Pharmacist Pavilion, lumuhad kayong lahat at makinig sa mga utos ko." Ang kanyang mga salita ay nabigla sa lahat ng naroroon. Kahit gaano kahusay ang pagpipigil sa sarili ni Elder Ching, nakakunot pa rin ang kanyang mga kilay. Puno ng galit ang mukha ni Elder Chin habang sumisigaw, "Ikaw ay walang utang na loob, mabait ang pakikitungo ni Elder Ching sa'yo. Gayunpaman napakayabang mo pa rin, sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ay pumalit ka sa Pharmacist Pavilion." Malamig na sinabi ni Alex Dixon, "Ito ay ipinangako ni Pavilion Master Shu, baka gusto ng iyong Pharmacist Pavilion na magalit. At saka, nagpadala na ako ng isang tao para ipaalam sa inyo noong nakaraan, huwag mong sabihing hindi mo gagawin, alam ang tungkol dito." Noong una, gusto niya silang tratuhin ng may paggalang, ngunit hindi niya inaasahan na ang Pharmacist Pavilion ay mayabang at bastos. Noong nakaraan, nagpadala na siya ng isang tao para ipaalam sa kanila, ngunit hindi ito siniseryoso ng mga taga-Pharmacist Pavilion, dahil walang tumugon sa kanya, at walang pumapansin sa kanya. Kung gayon ay huwag mo siyang sisihin sa pagiging impolite. Kabanata 725 Humalakhak si Elder Ching at sinabi habang pinipigilan ang kanyang galit, "Bago namatay ang Pavilion Master Shu, ikaw ba ang nagpilit sa kanya na kunin ang Pharmacist Pavilion? O dahil ba ito sa ibang dahilan, iniimbestigahan pa rin namin ang bagay na ito, anuman ang mangyayari, ang daang taong reputasyon ng Pharmacist Pavilion ay hindi mahuhulog sa kamay ng isang mangmang." Malumanay na sinabi ni Alex Dixon, hindi na kailangang ituloy ang bagay na ito. Nalito sandali si Pavilion Master Shu at gustong bawiin ang race 8 ako. Nang maglaon, natalo ko siya at nagpakamatay dahil sa kahihiyan. Gusto ko ring imbestigahan kung sino ang eksaktong kasangkot sa pag-agaw ng formula ng gamot. Pagkatapos niyang magsalita, itinaas niya ang kanyang ulo at nagsalita ng may malakas na boses. "Kung may sangkot din sa bagay na ito, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit at pagiging walang awa. Kung ang Pharmacist Pavilion ay sangkot sa bagay na ito, pagkatapos ay kailangan kong hugasan ang Pharmacist Pavilion sa dugo, ang isang hamak na tulad niya ay hindi karapat-dapat sa medikal na paggamot." "Ikaw," hindi na napigilan ni Elder Ching ang kanyang galit at sumigaw, "How dare you? Tinatakot mo ba kami?" Walang pakialam na sinabi ni Alex Dixon, "Sasabihin ko sa iyo ang totoo." Bumaba si Ding Ching mula sa bato at sarkastikong sinabi, "Tinawag mo ang iyong sarili na Pharmacist Pavilion ng walang kabuluhan. Lumalabas na umasa ka sa pag-agaw ng race 8 ng ibang tao upang makamit ang ganoong kataas na reputasyon. Huwag mong tawaging mga parmasyutiko ang iyong sarili, mas mabuti kung palitan mo ang pangalan mo ng mga bandido."
Ang kanyang mga salita ay tumama sa pako sa ulo, at ang mga tao sa labas ng gate ng bundok ay agad na nagkagulo. Walang naniniwala na ang Pavilion Master ng Pharmacist Pavilion ay talagang pupunta at aagawin ng Race 8 ni Alex Dixon, nakakagulat lang. Anak, itigil mo na ang pagsasalita ng kalokohan, ang mukha ni Elder Chin ay namula, at ang kanyang mga mata ay naging dugo habang siya ay umuungal ng galit na galit. Kung hindi dahil kay Elder Ching, susugod sana siya at bugbugin ang batang ito hanggang sa mabitak ang buto niya. Nakaramdam din ng kahihiyan ang mga nakapaligid na parmasyutiko habang naglalabas sila ng galit na natutuligsa. Imposible, sino ka sa tingin mo? Bakit namin, Pavilion Master Shu, gusto namin ng Race 8 mo? Anong biro, walang kapantay ang ating Pharmacist Pavilion sa panggagamot sa ilalim ng langit, sa tingin mo ba ay titingalain namin, ang Pharmacist Pavilion, ang isang binatang tulad mo? Sinasadya mong sirain ang reputasyon ng ating Pharmacist Pavilion. Puno ng galit ang mukha ni Elder Ching habang nakatitig kay Alex Dixon. Kahit kasinungalingan ang sinabi niya, napakaraming tao sa paligid, kung ang mga salitang ito ay kumalat at pinalaki ito ng mga katunggali, hindi bababa sa kalahati ng reputasyon ng Pharmacist Pavilion ang masisira. Sa gitna ng pagdududa, malamig na sinabi ni Ding Ching, ano ang dapat pagdudahan? Si Chief Dixon ang pinuno ng National Clinic, ay mapagkunwari at nagpapanggap na tinutulungan nila ang mundo upang iligtas ang mga tao. Hehe, National Clinic, tumawa ng malakas si Elder Ching at sinabing may pang-aalipusta. Hindi mo pa alam, tama, 10 taon na ang nakalipas, ang dating 2 master ng National Clinic ay pumunta sa pangalan ko para humingi ng gabay, binigyan pa nila ako, ilang taon ng iba pang gawain. Pagkatapos niyang magsalita, makita kung ano ang noo ni Ding Ching, wala talaga siyang alam tungkol sa bagay na ito. Tila nakahanap ng kahinaan ni Elder Chin at malakas na sinabi, narinig ito ng lahat, tama ba? Ang lalaking ito na may apelyidong Dixon ay sadyang nadungisan ang reputasyon ng ating Pharmacist Pavilion at sinira ang ating reputasyon. Kalimutan mo na ito, mapagbigay na ikinaway ni Elder Ching ang kanyang kamay at sinabing, Mr. Dixon, alam ko kung ano ang iniisip mo. Hinahangaan mo lang ang mga kasanayang medikal ng ating Pharmacist Pavilion, tulad ng naunang 2 master, maaari kang pumasok sa pavilion upang mag-aral, si Master Shu ay patay na, wala akong pakialam sa nangyari sa nakaraan. How about this, I'll make an exception and accept you as an outer circle disciple, you can work in the pavilion for a year, if you're talented and smart, you can come and be my inner circle disciple, ay ako mismo ang magtuturo sa iyo ng mga kasanayan sa medisina. Sa sandaling matapos siyang magsalita, maraming batang pharmacist sa tabi niya ang nagpahayag ng mga naiinggit na ekspresyon, ang ilan sa kanila ay may labis na inggit na mga mata habang nakikita sila kay Alex Dixon. Nagulat din si Elder Chin habang bumubulong, Elder Chin, tatanggapin mo ba talaga siya bilang isang outer sect disciple? Sa nakalipas na 100 taon, malamang na higit sa 1,000 tao ang gustong maging disipulo mo, ikaw lang, tinanggap ang 10. At ngayon gusto mo siyang tanggapin. Napabuntong hininga si Elder Ching, tinutulungan ng mga doktor ang mundo na magligtas ng mga buhay. Kung matututo siyang umalis sa bundok, mapapakinabangan niya ang mga tao ng National Clinic. Pagkatapos niyang magsalita ay natuwa ang mga pasyente sa labas ng pinto. Si Elder Ching ay talagang immortal master, ang kanyang kagandahang loob ay talagang kahanga-hanga. Bahagyang itinaas ni Elder Ching ang kanyang ulo, tinatamasa ang mga tunog ng paghanga na nagmumula sa lahat ng direksyon. Hindi niya talaga gustong i-recruit si Alex Dixon, ngunit ayaw niyang palakihin ang bagay na ito, dahil sila ni Pavilion Master Shu ay sinumpaang magkaaway, tama lang ang pagkamatay ni Pavilion Master Shu, at maaari siyang maging Pavilion Master, kaya ayaw niyang mag-imbestiga pa. Bilang karagdagan, siya ay naging Pavilion Master at sabik na pagsamahin ang kanyang pundasyon. Nais din niyang gamitin ang bagay ng pagtanggap ng isang alagad upang ipakita ang kanyang kagandahang loob at palakasin ang kanyang reputasyon sa mga tao. Nais din niyang pigilan si Alex Dixon na magdulot ng gulo. Gusto niyang maging Pavilion Master at magdulot ng kaguluhan sa iba pa niyang sinumpaang mga kaaway. Si Elder Chin ay mayroon ding naiinggit na ekspresyon. Dati, gusto rin niyang maging disipulo ng Pavilion Master, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang talento sa medisina ay napakahirap. Kinawain niya si Alex Dixon, mabilis na lumuhad at yumuko para pasalamatan si Master sa kanyang kabaitan.
Ang nakapaligid na mga tao ay nagtapo ng hindi mabilang na naiinggit na tingin kay Alex Dixon. Gayunpaman, napangisi si Alex Dixon. "Stop joking, you don't deserve to take me as your disciple." Boom, parang isang malaking bato, itinapon nito sa tahimik na lawa. Agad na sumabog ang buong plaza, ang ekspresyon ni Elder Ching ay pangit sa sukdulan, matalim ang kanyang mga mata, para siyang sinampal ni Alex Dixon sa harap ng lahat. Ito ay lubhang nakakahiya. "Brat, you are being too presumptuous, I'll give you face, and you won't be able to face me." Galit ding umungal si Elder Chin, tinanggap ka ni Elder Ching bilang kanyang disipulo, isa itong karangalan na hindi man lang hinihiling ng iba, hindi mo lang alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Alex Dixon coldly harumphed and said, "Kung sasabihin kong hindi ako karapat-dapat, hindi ako karapat-dapat." Galit na galit ang mga nakapaligid na alchemist, galit nilang tinitigan si Alex Dixon at sunod-sunod itong pinuna. Sa mga tuntunin ng medikal na kasanayan, si Elder Ching ay mas mahusay kaysa sa Pavilion Master Shu. Bukod dito, ang nakaraang dalawang National Clinic Masters ay tinuruan din ni Elder Ching. Ang yabang talaga nitong si Dixon nata. Siya ay lubhang mayabang, good, okay. Galit na galit si Elder Ching kaya't sinabi niyang mabuti ng 3 beses na sunod-sunod, itinuro niya ang kanyang daliri sa mukha ni Alex Dixon. "Dahil inaangkin mo na mayroon kang mahusay na mga kasanayan sa medikal, pagkatapos ay ipakita ito sa lugar, mabuti rin na hayaan nating buksan ang ating mga mata." Gusto niyang makipagkompetensya sa medisina on the spot. Natuwa agad ang mga tao, sa mga tuntunin ng medikal na kasanayan, sa mundong ito, sino ang maihahambing kay Elder Ching? Itong si Dixon ay tiyak na magbubunyag ng kanyang tunay na kulay. Nasampal siya sa mukha on the spot. Sumigaw si Elder Chin, "Manggahas ka ba? Kung matalo ka, tumalon ka pababa mula sa Yakushi Cliff at hugasan ang maruming reputasyon ng Pharmacist Pavilion." Tanong pabalik ni Alex Dixon, "So paano kung matalo ka?" Hehe, galit na galit si Elder Ching na halos hindi na siya makatayo. Natawa siya sa sobrang galit. "Kapag natalo ako, sisuko ang Pharmacist Pavilion at ikaw na ang bahala." Sige, tuma-NGO si Alex Dixon, huli na para kay Chinley na mag-isip ng kahit ano, pinagsalubong niya ang kanyang mga kilay. Noong una, akala niya ay aatake siya, ngunit ito talaga ang gusto niya. Hindi niya inaasahan na gugustuhin ni Alex Dixon na makipagkompetensya sa mga kasanayang medikal kay Elder Ching pagkatapos ng mahabang panahon. Ito ay mahirap harapin, ang reputasyon ng Pharmacist Pavilion ay maaaring maikalat hanggang ngayon. Ito ay hindi nararapat na reputasyon, ngunit isang tunay at napakatalino na medikal na kasanayan. Isa pa, ang dating 2 curator ng National Clinic ay talagang lumuhad at nakiusap para sa medical skills. Sa mga tuntunin ng lakas ng militar, hindi siya natatakot, ngunit sa mga tuntunin ng kasanayan sa medikal, ang Pharmacist Pavilion ay malinaw na mananalo sa isang bingo. Napasigaw si Liu Chanli sa takot, "Mr. Dixon, paano mo gagamutin ang mga sakit? Dapat kang humingi ng tawad kay Elder Ching." Bakit naging maayos ang lahat? Itinaya niya ang kanyang buhay dito. Kung matalo si Alex Dixon, tiyak na itatapon siya ni Elder Chin sa bangin. 1,000 metrong mataas na bangin, mabubuhay pa kaya siya kung mahulog siya? "None of your business," saway ni Lady Liu. Gusto niya talagang mamatay si Alex Dixon, mas mainam kung mamatay siya kasama ang perverted fox na si Ding Ching. Itinuro ni Elder Ching si Lady Liu, "Dahil dumating siya para magpagamot, gagamutin namin siya mula sa kanyang katawan. Ikaw at ako ang magbibigay ng plano sa isa't isa." Natuwa si Lady Liu at mabilis na sinabi, "Salamat, Immortal Master. Ayokong tratuhin ng batang ito. Nakikinig lang ako sa Immortal Master." Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon at tinitigan si Lady Liu saglit habang umiling at sinabing, "Hindi ko kaya," sigaw ni Elder Chin na may panunuya. "Ano? Gusto mo bang mag-back out ngayon? You don't dare? O wala ka talagang alam sa gamot?" Galit na sabi ni Lady Liu. Ano ang alam niya? Hindi niya talaga maintindihan. Abangan ang susunod na kabanata.